Makasaysayang araw po, it's showtime! Ang mga Hudyo na kumalat sa buong Europa matapos na mawasak ang kanilang nasyong Israel halos 2,000 taon na nakalilipas ay nagdanas ng malagim na pangapi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naniwala si Adolf Hitler at ang kanyang Nazi Party sa Germany na ang pagdami nila ang dahilan ng paghihirap ng mga Europeo. Kaya nang masakop niya ang halos buong Europa, kanyang ipinatapon sa mga concentration at death camps ang milyong-milyong Hudyo. 6 na milyon ang pinatay sa mga ito. Ito ang tinawag na Holocaust para sa mga Hudyo, ang Shoah. Noong Enero 1945, pinapalayas na ng mga Ruso ang mga Nazi sa Poland matatapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Nang lumabas ang may sakit at payat na dalagang Hudyo na nagngangalang Edith Zeirer sa isang labor camp. Hindi niya lubos maisip paano siya makakauwi, gayong ang kanyang tahanan ay 100 milya pa ang layo. Sa kabila ng makapal na niebe at matinding lamig, nakapunta pa siya sa istasyon ng tren hanggang siya ay mawalan ng malay. Ayon kay Zeirer, inakala niya na ito na para sa kanya ang katapusan. Ayaw na niyang tumungo kahit saan at ninais na lamang niyang manatili doon nang nakaupo. Ngunit, kinaumagaan, tila isang batang pari ang lumapit sa kanya, matangkad at malakas at 25 taong gulang lamang. Sinabi niya ng dalaga dito na hindi siya makatayo. Nawala ang pari at bumalik na may dala ng isang basong mainit na tsaa. Ni hindi siya nakahawak ng baso sa loob ng 3 taon at ngayon nainom siya ng mainit na tsaa. Hindi naglaon. Nagbalik ang pari at binigyan siya ng 2 hiwa ng bilog na Polish bread. Malalaki at may palamang keso na nakabalot sa papel. Sa kanilang pagkukwentuhan, nabanggit ng pari na ulila na siyang wala ng ina't ama. Nang mabanggit naman ng dalaga na nais niyang tumungo sa Krakow, binanggit ng pari na siya rin. Itinayo siya ng pari, ngunit bumagsak siya. Kaya binuhat siya ng pari ng ilang milya. Pagdating nila sa Krakow, doon lamang niya tinanong kung anong pangalan ng pari. Sagot nito, Karol Wojtyła. Matagal silang hindi nagkita, ngunit hindi niya nakalimutan ang pangalan ng pari na noon pala isang batang seminarista lamang. Matapos ang 33 years, nabalitaan niya noong 1978 na itong Karol Wojtyła na ito ay nahalal na Santo Papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, Pope John Paul II, na ginawa ng isang santo kamakailan. Sinulatan niya ang Santo Papa upang pasalamatan nito at nagkita muli sila sa Roma matapos ang 20 taon. Nang bumisita si John Paul II sa wakas sa Jerusalem sa dambanang pag-alaala sa mga namatay ng Shoah sa Yad Vashem Memorial noong 2000, muling nagkita si Edith at ang mahina ng Santo Papa. Hindi mapigilan ni Edith ang pagluha habang sinasabi kay John Paul II ang isang talata mula sa kasulatang Talmud ng mga Hudyo. Siya na nagligtas ng isang buhay ay para na rin niyang iniligtas ang mundo. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.